ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay dumadaan tayo sa mga pagkakataong nagiging insecure tayo sa ating itsura. Pero may mga tao na mas higit pa sa pisikal na anyo ang nakikita. Ikaw, kabarangay, ano ang unang bagay na tinitignan mo sa isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Helga, isang hopeless romantic. O yung taong mahilig sa mga love stories at palaging nangangarap na magkaroon ng jowa. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil mahilig po akong makinig ng mga love stories. Palagi po akong kinikilig at nagiging dilulu ako tuwing naririnig ko ang mga kwento sa inyong programa. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na rin para i-share ko naman ang naging karanasan ko pagdating sa pag-ibig. Aaminin ko po na hindi ako kagandahan at ayon sa mga kakilala ko ay kakaiba daw yung mukha ko. At malamang yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sa totoo lang ay sobrang naiinggit ako sa mga kaklase ko na sina Ethan at Ivy. Sigurado akong mag-a-agree lahat ng mga kaklase ko kapag sinabi kong si Ethan ang pinakagwapong lalaki sa school namin. At si Ivy naman ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Pareho silang mistiso at mistisa at magkasintahan pa sila. Kung titignan mo silang dalawa ay masasabi mong match made in heaven talaga sila. Ang sweet nila sa isa't isa tapos ay pareho pa silang galing sa mayamang pamilya. Si Ivy palaging may bagong cellphone every year at si Ethan naman ay may sarili ng kotse. Kaya naman hindi ninyo ko masisisi kung bakit inggit na inggit ako sa kanila. Para bang nakuha na nila lahat ng bagay na gusto ko. Pero ang masaklap nga lang, kung gaano kaganda si Ivy ay ganon din naman kaitim yung budhi niya. Palagi niya akong inaasar at palagi niyang pinapaalala sa akin na pangit ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya pa pinaparamdam sa akin na pangit ako. Kasi nasa kanya na ang lahat, kayamanan, kagandahan at gwapong boyfriend. So bakit pa niya ako pag-aaksayahan ng oras, hindi ba? At tuwing kinukutsa ako ni Ivy ay mas nararamdaman ko na kakaiba nga ang itsura ko at pinaparamdam din sa akin ni Ivy na forever na akong magiging single, Papa Dudut. Talaga hindi ko sinasadya ng babangga ka. Pasensya ka na. Malabo na kasi yung mga mata ko at hindi pa ako nakakabili ng salamin. Napakamalas mo naman. Ang pangit-pangit mo na nga, tapos mabubulag ka pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Sandali lang, freak. Dito ka lang. Tutal binangga mo na rin naman ako. Mas lubos-lubusin ko na tong moment na to. Siya nga pala, ano yung bit-bit mo? Patingin ako ha. Ibalik mo na sa akin yan. Ano to? Pocketbook? Ang baduy naman. At talagang love story pa yung binabasa mo ha? As if naman magkakaroon ka ng love life. Alam ko naman na ayaw mo sa akin Ang totoo niyan, ni hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa'yo para pagtripan mo ko araw-araw. Pero nakikiusap ako sa'yo. Mag-iwasan na lang tayo. Ayoko ng gulo. Gusto mo malaman kung bakit kita pinagtitripan? Paano ba naman kasi? Ang pangit-pangit mo, girl. Mukha kang
hindi naliligo. Isa kang malaking eyesore. Oo, alam ko maganda ka. Pero hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na kakaiba ako. Whatever, freak. Ibalik mo na lang sa akin yung pocketbook ko para makauwi na ako. Sigurado akong hinihintay na ako ng mga magulang ko sa bahay. Ay, nagmamadali ka. Kakatapos lang ng klase natin, oh. Dito ka na muna. Tinapunan mo ng juice yung bag ko kahapon. Tapos nung nakaraang araw, tinali mo yung buhok ko sa armchair ko. Ano, hindi ka pa ba nakokontento dun? Kung ayaw mong kinukutsa ka, pues ayusin mo naman yung itsura mo. Ako tong nandidiri tuwing nakikita kita eh. Oh, hi, babe. Ba't mo kausap si Helga? Wala. Nabangga kasi ako ng freak na yan. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko sinasadya, di ba? Ah, talaga ba? Teka lang. Etong nababagay sa pocketbook mo. Ivy, tigilan mo yan! Please! O ayan, binangga mo ako at pinunit ko na rin yung pocketbook mo. Amanos na tayo. Babe, bakit mo naman ginawa yun? Si Helga ang nauna. Binangga niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit ng ibang tao. Teka lang. Kailan ka pa naging kakampi ng freak na to? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tama. At isa pa, matagal ko nang napapansin na palagi mong inaasar tong si Helga. Pero wala ka narinig sa akin at nanahimik ako kasi mahal kita. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama tong ginagawa mo. Wow, ang bait mo naman. Napakabusilak naman yung puso mo. Tsaka na lang tayo mag-usap kung hindi ka nakampi sa freak na to, okay? Makaalis na nga. Helga, ayos ka lang ba? Oo. Pero Ethan, bakit mo naman ginawa yun? Sigurado ako na mas magagalit lang si Ivy sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko na rin kasi matiis yung pang-aasar at panlalait niya sa'yo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon ha. Nanahimik at nagsawalang kibo ako sa mga pinagagagawa ng girlfriend ko sa'yo noon. Kasi mahal ko siya. Pero huwag kang mag-alala kasi pagsasabihan ko yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya aapi-apihin, okay? Alam mo, akala ko tulad ka din ng girlfriend mo. Kasi hinahayaan mo lang siya noon na asarin ako. Pero nagkamali ako. Mabait ka rin naman pala. Ay, ang totoo niyan, matagal ko ng problema yung pagiging maldita ni Ivy. Kasi tuwing nagtatalo kami, hindi na siya nakikinig sa akin. Kasi akala niya siya palagi yung tama. Basta ayoko na ng gulo. Kaya please lang, pagsabihan mo siya na layuan na ako. Ganun din naman ako eh. Ayoko rin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kasi ako na mismo ang kakausap sa kanya, ha? Sige, salamat. Nga pala, pasensya ka na sa ginawa niya sa pocketbook mo. Sandali lang. Ano yan? Pera, para sa pocketbook mo na sinira ng girlfriend ko. Ano ka ba? Wag na. Mura lang naman yun eh. Hindi, tanggapin mo na yan. Sige na. Magtatampo ako kung hindi mo tatanggapin to. Sige na nga. Thank you dito ha. Aaminin ko na sobrang kinilig ako ng mga panahong yon. Parang bigla akong naging dilulo at naisip ko na baka si Ethan na yung Prince Charming na palagi kong nababasa sa mga pocketbook. Yung tipong feeling ko na ako yung bida na inaapi. At si Ethan yung lalaking magliligtas sa akin mula sa lahat ng mga pang-aasar ni Ivy. Pero papadudot, ayaw ko namang makasira ng relasyon at hindi ko talaga pinapangarap na maging kabit. Kaya unti-unti ko rin tinanggap na baka hanggang imagination na lamang ang sa amin ni Ethan. Aaminin ko na may crush ako sa kanya kasi sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa isang gwapong lalaking katulad ni Ethan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon na lamang yon. Lumipas sa mga araw at mas lalo pang naging intense yung pang-aasar ni Ivy sa akin. Pero unti-unti ko ring napansin na tuwing naririnig ni Ethan na kinukutya ko ni Ivy ay sinasaway na niya ito. Pero aaminin ko po na kinikilig talaga ako tuwing ipinagtatanggol ako ni Ethan. Sabi ko nga sa sarili ko ay okay lang siguro kung patuloy akong aasarin ni Ivy kasi may Ethan na palagi nandyan para ipagtanggol ako.
Nung una akala ko talaga ay masaya yung ugali ni Ethan kasi dati tuwing kinukutya ako ni Ivy ay tahimik lamang siya. At parang wala siyang pakialam. Pero kinalaunan napansin ko na po na hindi na niya pinalalagpas ang pagmamaldita ng girlfriend niya. Tama nga siguro yung sinasabi nila na nagbabago talaga ang mga tao at siguro nga ay hindi na rin nakaligtas si Ethan sa kamalditahan ng girlfriend niyang si Ivy. Kaya siguro ay pinagtatanggol na niya ako. Kasi pati siya ay napuno na rin sa ugali ni Ivy at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At mas lalo pang nakumpirma yung hinala ko na napuno na si Ethan kay Ivy kasi isang araw ay narinig namin ang mga kaklase ko na nagtatalo sina Ivy at Ethan sa labas ng classroom namin, Papa Dudut. Halika, dito tayo. Bilisan mo! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Ang dami nakakarinig sa'yo oh. Nakakayatong ginagawa mo, Ivy. At maya-maya lang darating na yung teacher natin. Wala akong pakialam. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Paano mo ipapaliwanag tong post mo sa Facebook, ha? Sino ba talaga yung babaeng yan? Sige, magsalita ka. Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kababata ko lang yan? Kababata? Hindi mo ako maluloko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ang dami mong kasamang lalaki tuwing nagpa-party ka sa labas? Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. Kasi hindi naman kasing dumi ng utak ko, yung utak mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Ethan. Yung issue dito ay yung babae na kasama mo sa picture. Hindi ka naniniwala sa akin? E di message mo siya sa Facebook para matigil na yung kadududa mo sa akin. Anong akala mo sa akin, tanga? Sigurado kung binalaan mo na siya na magme-message ako sa kanya. Utang na loob! Pagod na ako! Saka napapagod ha? Sa akin? Oo! Pagod na ako sa'yo! At dyan sa pagsaselos mo! Palagi mo nalang pinagseselosan lahat ng babae na nakakasama ko! Natural! At isa pa, ang kitid ng utak mo! Hindi ka marunong makinig! Ikaw palagi yung tama, ikaw yung nasa katwiran. Pero paano naman ako, Ivy? Wala na ba akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko? Para saan pa? Para bigyan ka ng pagkakataon na magsinungaling ulit? So bakit mo pa ako kinakausap kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Kasi alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayoko na, Ivy. Tapusin na natin tong relasyon na to habang hindi pa ako nababaliw. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ako makakapayag. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa gusto kong mangyari. Ayusin na lang natin to. Sige na naman oh. Sorry na. Tapos ngayon magbabait-baitan ka? Hindi na ako magpapadala sa'yo. Palagi ka naman ganyan eh. Magsisimula ka ng gulo, hihingi ka ng tawad. Tapos babalik ka rin lang naman sa pagiging maldita mo. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Hindi na kita maintindihan. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong tapusin yung relasyon natin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para hiwalayan ka. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ako lang ang babaeng nararapat para sa'yo. Ivy, Ethan, I'm sorry pero kanina pa kasi namin kayo naririnig dun sa classroom. Bumalik ka na nga dun sa loob, freak. Huwag kang intermitida. Hindi ka kasali sa usapang to. Pero sinasaktan mo na kasi si Ethan eh. So anong gusto mo? Ikaw yung saktan ko? Eh di sige. O eto. Aray! Ivy! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Alam kong matagal ka ng maldita. Pero hindi ko lubos akalain na kaya mo rin palang manakit ng ibang tao. Hindi ko naman kasi siya sasaktan kung hindi dahil sa pang-e-epal niya eh. Hoy freak, umamin ka nga. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo titigan yung boyfriend ko? Ang lagkit-lagkit, kasing lagkit niyang pagmumukha mo. Tama na yan, Ivy! Nagmamalasakit lang naman sa akin yung tao eh. At ikaw, umamin ka. May gusto ka na rin ba sa freak na to? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng freak. Hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Sige na, Helga. Bumalik ka na muna dun sa classroom. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Tumigil ka na! Ayoko na!
Tapos na tayo! Hindi! Hindi! Akin ka lang, Ethan! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Babalik na ako sa loob. Naging usap-usapan sina Ivy at Ethan sa school noong araw na yon kasi marami kami ang nakarinig at nakakita sa pagtatalo at paghihiwalay nila sa labas ng classroom. At pagkatapos noon ay hindi na muling nagpansinan sina Ethan at Ivy sa school at palagi na nilang iniiwasan ang isa't isa. Napansin ko rin kung gaano kalungkot si Ethan noong naghiwalay sila ni Ivy. Sa bawat araw na lumilipas ay parang hindi niya pa rin matanggap na wala na sila. Pero si Ivy mukhang siya pa ang naka-move on kaagad. Simula kasi nung naghiwalay sila ay parang hindi siya naapektuhan. Laging may kasamang ibang lalaki si Ivy sa school namin. Nang mga panahong yun ay awang-awa ko kay Ethan at hindi niya deserve ang mga nangyayari sa kanya. At ako ang nasasaktan para sa kanya. Pero sa kabilang banda ay mas mainam na rin siguro yung nangyari. Kasi kung hindi naghiwalay sina Ethan at Ivy, sigurado ako na hanggang ngayon ay stress pa rin si Ethan sa relasyon nila. At yun ang huling bagay na kailangan niya. Lalo na't papalapit na yung final exam namin sa school. Malaki ang epekto nung exam na yon, papadudot sa grades namin at alam kong hindi siya makakapag-focus sa mga studies niya kung patuloy siyang magiging distracted sa mga issue nila ni Ivy. At papadudot mas lalo akong kinilig nung nilapitan ako ni Ethan. Sinabi niya na gusto daw niyang magpatulong sa akin para doon sa final exam namin kasi matalino raw ako. Kilig na kilig po ang lola ninyo noong time na yon. Kasi parang naisip ko na eto na ba yon? Matutupad na sa wakas yung fantasy ko na makakatuluyan ko na ang crush ko. Posible kaya? Aaminin ko na kinilig talaga ako sa ideya na magkatuluyan kami ni Ethan. Pero syempre pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi kakahiwalay lang nila ni Ivy at iniisip ko na baka nagpapatulong lang talaga si Ethan sa akin sa mga studies niya. At yun lang yun at wala nang iba. Kasi sino ba namang tawang magkakagusto sa tulad ko na hindi naman kagandahan, hindi ba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Totoo nga pala ang sinasabi nila, Papa Dudut, na walang imposible. Kasi habang tumatagal ay nahulog na yung loob namin ni Ethan sa isa't isa. Tuwing break at lunch ay palagi na kaming magkakasama. At habang tinutulungan ko siya sa mga studies niya ay mas lalo ko lang naramdaman yung spark sa pagitan namin. Yung tipong kahit gaano kasimple yung mga moments namin ay parang may something na special na nag-uugnay sa bawat moment na magkasama kami. At habang tumatagal, unti-unti na ring napapansin ni Ivy na palagi kaming magkasama ni Ethan na nag-aaral at tuwing nakikita niya kami ay iniirapan niya kami ng mata. Pero dinededma na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi ko talaga inisip na darating yung araw na tatanungin ako ni Ethan kung gusto ko bang maging girlfriend niya. Para kung nasa isang teleserye ng mga panahong yon. Hindi ko talaga akalain na may gwapo pa pala na magkakagusto sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ni Ethan na ako daw yung pinakamabait na babae na nakilala niya. At kabaliktaran daw ako ni Ivy. At hindi na raw nakakagulat na nahulog na ang loob niya sa akin. At syempre sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Kaya napa-oo na rin ako at naging kami na nga ni Ethan, Papa Dudut. Parang ewan ko ba. Feeling ko talaga ay hindi pa rin totoo ang mga nangyayari. Kasi sino ang mag-aakala na yung isang ugly duckling na katulad ko na kakaiba ang itsura ay magkakaroon pa pala ng love life. Siguro ay nakita ni Ethan sa akin yung kagandahan ko na hindi nakikita ng karamihan. At eto ay yung kagandahan ng kalooban ko.
eto, next problem. Makinig ka. If a 3-pound pizza is sliced in half and each half is sliced into thirds, what is the weight of each of the slices? Pizza? Hindi tinitimbang yung pizza. Kinakain yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sagutin mo na kasi. Tinuro ko na sa'yo ito kahapon, di ba? Tatapatin na kita ha. Gulong-gulo na yung isip ko eh. Ayoko talaga ng math. Pero wala tayong choice, Ethan. Kasi sigurado ako na ganitong questions yung lalabas sa papalapit na exam. Ay, sige na nga. Try kong sagutin. Ano ulit yung question? Eto. Asa na nga ba yun? Hoy, umamin nga kayong dalawa sa akin. Kayo na ba? Ivy, please. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas malaki pa bang eskandalo sa pakikipag-close mo sa babaeng yan? At ikaw, freak, masyado ka nang namimihasa sa boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba iniwalayan na kita? Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay, hindi ikaw. Ibang klase ka rin naman talaga. E panay na nga yung paglapit mo sa mga boys sa classroom eh. Hoy, narinig ko yon. Alam mo ikaw, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Tama na yan. Sige, subukan mo saktan si Helga. At ako na talaga ang makakalaban mo. Tatapatin na kita. Wala namang problema sa akin kung hihiwalayan mo ko eh. Pero bakit yung freak pa na yan? Napakasagwa naman ata tingnan na yung babaeng yan ang ipinalit mo sa akin. Siguro nga maganda at mayaman ka. Pero kung may isang bagay man na meron si Helga na wala ka, yun na yung magandang ugali. Maganda? May maganda pa pala sa freak na yan. At oo, inaamin ko. Kami na ni Helga. At wala ka nang magagawa dun. Sa yaman mong yan, siguro may pera ka naman para ipa-check up yung mata mo, di ba? Mukhang malabo na kasi eh. At sa yaman mong yan, sigurado ako na may pera ka rin para bumili ng ibang makakausap mo. Kulang ka rin sa pansin eh. Napag-aalataan ka na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Ivy, sumusobra ka na! Alam kong hindi ka sasaktan ni Ethan kasi malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero ako, kayang-kaya kitang patulan. Sige, subukan mo lang. Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Porket ba nakabingwit ka ng gwapong lalaki? Nagkakaganyan ka na? Umamin ka nga. Ginayuman mo ba yung boyfriend ko? Wala ka ng boyfriend dito. At mas lalong hindi ko ginayuma si Ethan. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Ethan dahil napakasagwa ng ugali mo. Hayop ka! Aray! Bitiwan mo nga ako! Alam mo, ang ugali dapat binabagayan sa itsura. At sa mukha mong yan, hindi bagay sa iyo yung nagtataray. Mo na! Bitiwan mo na ako! Ivy! Manigas Helga! ka! Tama na yan! Ivy, umalis ka na dito. Dahil kung hindi, makakarating sa principal tong ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Pero etong tatandaan nyo. Babalikan ko kayong dalawa. At gagawin kong impyerno ang mga buhay nyo. Helga, ayos ka lang? Oo. Salamat ha. Salamat saan? Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Ano ka ba? Wala yun. Actually, dapat ako nga tong nagpapasalamat sa'yo eh. Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ako mag-aral para sa papalapit na exam. Ang totoo niyan, ito yung first time na may tumulong sa akin. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ivy na mag-aral nung kayo pa? Eto naman, parang di mo naman kilala si Ivy. Wala nang ibang inatupag yun kung hindi ang magpa-cute at mag-party tuwing weekend. Kung sa bagay, sa totoo lang naninibago pa rin ako. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin na boyfriend na kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Sige, ipagpalagay na natin na mas maganda nga si Ivy. Pero yun lang naman ang lamang niya sa'yo. Sa ibang aspeto, di hamak na mas lamang ka sa kanya. Thank you, Ethan ah. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Ethan. Ha? Bakit naman? Babe na lang. Seryoso ka? Oh, ba't gulat na gulat ka dyan? Since girlfriend na kita, natural lang na babe na yung tawagan natin sa isa't isa, di ba? Sige na nga. Babe. Papa Dudut, totoo ba to? Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Ethan. Ang totoo nga niyan ay napapaisip ako kung niloloko lang ba ako ni Ethan o kaya naman ay isang malaking prank lamang ito.
Pero habang iniisip ko ay nare-realize ko na hindi naman siguro niya ipangangalandakan kay Ivy na girlfriend niya ako kung niloloko lamang niya ako, hindi ba? Sobrang saya ko noong araw na yon kasi sa unang pagkakataon ay naipagtanggol ko ang sarili ko kay Ivy. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naramdaman ko noong araw na yon na kailangan ko na rin ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko laban kay Ivy. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko noon. Pero siguro ay naging matapang ako kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Ethan. Kung may gawing man na hindi maganda si Ivy, alam kong nandyan siya para ipagtanggol ako anytime. At sobra din akong kinilig noong pinakiusapan ako ni Ethan na tawagin siyang babe. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi, pero totoo po talaga nangyari yon. Yung mga salitang yon ay parang tumagos sa puso ko. At damang-dama ko pa hanggang ngayon yung kilig at saya noong sinabi ni Ethan sa akin yon. Para akong lumulutang sa ulap at doon ko napatunayan sa sarili ko na seryoso talaga si Ethan sa akin. At doon ko rin napagtanto at napatunayan na hindi ako lolokohin o paglalaruan ni Ethan. Pero syempre noong akala ko na magkakaroon kami ng happy ending ni Ethan ay nagkamali na naman ako. At tulad nga ng inaasahan ko ay hindi pa rin tumitigil si Ivy sa pangaasar niya sa akin. At mas lalo lang itong lumala noong nakumpirma niya na kami na nga ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang iwanan ni Ethan at ipagpalit sa isang katulad ko na kakaiba yung beauty. Pakiramdam ko ay sobrang nasaktan at natamaan yung ego at pride niya dahil iniwanan siya. Actually, Papa Dudut, medyo nakokonsensya nga rin ako noon kahit papaano dahil kawawa naman si Ivy. Pero tuwing nakikita ko si Ivy na nilalandi yung mga lalaki naming classmate ay mas lalo lamang akong napapanatag sa desisyon ko na makipagrelasyon kay Ethan. Pero isang araw habang inaayos ko yung buhok ko sa CR ng school namin, biglang pumasok si Ivy, Papa Dudut. Oh, hi freak! Andito ka pala? Kumusta na? Ivy nga pala. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman kita gustong saktan nung araw na nagsabunutan tayo. Pero ikaw naman kasi, dapat hindi mo sinampal si Ethan. Minamanduhan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, pero… Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Nung isang araw ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon hihingi ka sa akin ng sorry? Nagpapatawa ka ba? Ayoko lang ng gulo, yun lang yun. Pwes, paano ko sabihin ko sa'yo na gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba? Tigilan mo na ako, please lang. Pero sige, since madali naman akong kausap, makikipag-deal ako sa'yo. Titigilan na kita kung hihiwalayan mo si Ethan. Okay ba yun sa'yo? Ha? Seryoso ka? Oo, hiwalayan mo siya. At kapag ginawa mo yon, sige, pagbibigyan kita, hindi na kita guguluhin at hahayaan na kita maging freak hanggang sa makapagtapos tayo. Pero… So ano na, naghihintay ako ng sagot mo. Si Ethan na lang kausapin mo, wag ako. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na si Ethan, kaya hindi mo siya magawang iwanan. Oo, inaamin ko. Napamahal na ako sa kanya. At hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ipaglaban ang mga taong mahal ko at mahal ako. Alam kong matagal mo ng crush ang boyfriend ko. At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit noon pa man inis na ako sa'yo. Hindi ko ugali ang mga agaw ng jowa na may jowa. Sinong niloloko mo? At isa pa, sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Ethan sa isang pangit na katulad mo? Girl, gumising ka nga. Masyado ka na atang delulu. Hindi naman kasi lahat ng tao
katulad mo na panlabas na anyo lang yung nakikita. Tignan mo, maganda ka nga pero nagawa ka pa ring iwanan ni Ethan dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Ah, ganun ah. Halika dito. Aray! Anong gagawin mo sa akin, ha? Bitiwan mo ako! Ifa-flash ko tong mukha mo sa inidoro. Bitiwan mo ako! Ano ba? Aray! Itong napapagay sa mga pangit na katulad mo. Nasasaktan ako! Ano? Lulubayan mo ba si Ethan? Bitiwan mo O na ifa-flash ako! ko tong mukha mo sa inidoro? Tulungan niyo ako! Sagot! Tulong! Manahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sinabing bitiwan mo ako! Aray! I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Alam ko sinadya mo yun. Kunwari ka pang mabait, yun pala may tinatago ka ring sungay. Huwag mo akong itulad sa'yo. Kasi hindi ko magagawang manakit ang kapwa ko. At sa susunod na hawakan mo ko, magsusumbong na talaga ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pinapangako ko na sa'yo yon. Pinalagpas ko lahat ng kamalditahan mo sa akin. Pero hindi na ngayon. Ito na yung huling beses na sasaktan mo pa ako. At etong pinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para paghiwalayin kayo ni Ethan. Utang na loob, palayain mo na siya. Ayaw na nga sa iyo ng tao pero pilit mo pa rin na pinagsisiksikan yung sarili mo. Bla bla bla. Alis na ako. Baka mamaya mahuli pa ako sa klase ng dahil sa'yo. Ay wait, teka lang. Bago ako umalis, para sabihin ko lang sa'yo, kung siguro kasing pangit kita, magkukulong na lang ako sa bahay. At malamang, ipagdadasal ko rin araw-araw na sana hindi na lang ako pinanganak. Bye, freak! Simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang saktan pa ako ni Ivy. Pwede ko pang palagpasin yung pangiinsulto niya sa akin hanggang sa magsawa siya, pero ibang usapan na yung pisikal niya na sinaktan ako. Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang hindi maniniwala na sinubukan akong ilublob ni Ivy sa inidoro. Kasi parang masyado yata itong OA para sa totoong buhay, pero ipinapangako ko sa inyo na talagang nangyari yon. Mabuti na lang at lumaban ako kaya hindi natuloy yung masama na balak ni Ivy sa akin. Hindi ko rin sinabi sa iba yung nangyari sa amin ni Ivy sa CR kasi ayokong lumaki pa yung gulo. Pero noong ininsulto at ginawang katatawanan ni Ivy ang mga magulang ko, naiyak na ako at hindi ko na talaga nakayanan. Kaya sinabi ko na kay Ethan ang lahat-lahat, pati na rin yung nangyari sa CR, at dahil doon ay dali-daling kinompronta ni Ethan si Ivy. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos akalain na yung mga magaganda at mayamang babae pala ay may mga insecurities din. Akala kasi nila kaya nilang makuha ang lahat ng gusto nila, kaya tuwing hindi nila nakukuha yung gusto nila o hindi nasusunod yung mga plano nila ay parang nahihirapan silang tanggapin ito. Katulad na lamang noong hiniwalayan ni Ethan si Ivy. Lumipas sa mga araw at patuloy ko pa rin tinutulungan si Ethan sa mga studies namin, lalong-lalo na sa math. Kasi sa totoo lang ay mahina siya sa math at gusto ko na kahit papaano ay mag-improve siya. Sinabi nga ni Ethan sa akin na palaging line of 7 yung grades niya sa math. Kaya bilang girlfriend at study buddy niya ay pakiramdam ko na mga panahong yon na responsibilidad ko na siguraduhin na makapasa siya sa final exam at tataas yung grades niya. At napagtanto ko rin na eto na, Papa Dudut, yung pagkakataon para mapakita sa kanya na nandito lamang ako palagi para tulungan at suportahan siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. The following weekend ay niyaya ko ni Ethan na pumunta ng Tagaytay for 2 days. Sinundo niya ako sa bahay namin gamit ang kotse niya at sa totoo lang, nang mga panahong yon ay feeling ko talaga ay nag-level up na yung relationship namin. Wala na akong duda kay Ethan kasi hindi ko akalain na mag-e-effort siya para makapag-out of town kami. Dinala niya ako sa isang maliit na resort sa Tagaytay at sobrang saya namin ang mga panahon na yon.
Mas nakilala namin ang isa't isa at yun na siguro yung best bonding experience namin so far. Pagkatapos ng 2 araw, hinatid na niya ako pauwi. Ang masasabi ko lang talaga, yung 2-day stay namin sa Tagaytay, yun na yung highlight ng relationship namin. Lumipas ang ilang buwan at natapos din yung exam na matagal naming pinaghahandaan. At ilang linggo lang ay na-release na rin yung grades namin at sobrang saya ko, Papa Dudut. Ang laki ng nakuha ni Ethan na score at grades. At pakiramdam ko ay lahat ng effort ko sa pagtuturo sa kanya ay nagbunga na rin. Nagpasalamat si Ethan sa akin at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Pero isang araw, pagkatapos ng klase namin habang nag-aantay ako ng masasakyan pa uwi, bigla kong naramdaman na parang ang gaan-gaan ng bag ko. Tapos doon ko na napansin na naiwan ko pala yung tumbler ko sa classroom namin. Dali-dali akong bumalik sa CR ng school para kunin yung tumbler ko at noong nakabalik na ako sa classroom, may narinig at nakita ko habang sinisilip ko yung bintana. Dahan-dahan lang. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Ano ka ba? Wala yan. Tsaka wala rin namang mga CCTV dito. Kaya safe tayo. Okay? Ba't di na lang kasi tayo mag-book ng motel? May pera naman tayo Ba't dito pa? Kumalma ka nga. Ayaw mo ba nito? Mas may thrill at mas exciting. I-double check mo muna yung mga bintana at pintuan. Bilis! Teka lang, paano yung teachers ha? Nasa faculty room lahat ng teachers. Nagmi-meeting. At huwag kang mag-alala. Kasi binayaran ko na yung guard para manahimik. Okay? Sige na nga. I love you, babe. I love you too. Nga pala babe, sorry nga pala kung nasaktan at nasampal kita nun ha. Ano ka ba? Wala yun. Actually, tama lang yung ginawa mo. Kasi mas nagmukha tayong convincing dahil dun sa ginawa mo. Pero in fairness sa'yo, ang galing mo umacting ha. At dinala mo pa talaga siya sa Tagaytay. Hoy, pero umamin ka. May nangyari ba sa inyo doon? Ano ba, babe? Nagawa ko lang naman yun kasi papalapit na yung exams natin nun. Alam mo na, kinailangan ko magpa-good shot sa kanya. So, kailan kayo bibili ng bagong kotse ng parents mo? Next week na raw. At huwag kang mag-alala. Kasi once na nakuha ko na yung kotse, ikaw ang unang isasakay ko. Promise mo yan ah. Aba, syempre naman. Gusto mo ba si Elga yung unang isasakay ko? Kinikilabutan talaga ako tuwing naalala ko yung mukha ng babaeng yun. Ang sama ng itsura. Mukhang tabla na tinubuan ng mukha. Mismo. My goodness. As if naman papatulan mo yung mukhang yun. Mabuti na lang talaga at napaniwala mo siya na wala na tayo. Effective yung ginawa mong kunwari na babaliw kang makipagbalikan sa akin. Huwag na nga natin pag-usapan ng babaeng yun. Kadiri, nawawalan lang ako ng gana eh. Sorry na. Anyway, saan na nga ba tayo ulit? Ipapaalala ko sa'yo. Sa susunod na gagawa kayo ng kalokohan, siguraduhin yung hindi kayo nasisilip sa bintana. Helga! Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano yung ipapaliwanag mo? Na hindi naman pala talaga kayo naghiwalay ni Ivy? Na niloloko mo lang pala ako? Hoy freak, ang arte-arte mo naman, hindi bagay sa'yo. At ikaw, matagal mo na palang alam na niloloko lang ako ng lalaking to? Aba syempre, pinatulan ka lang naman ni Ethan kasi nangako yung parents niya na bibilhan siya ng bagong kotse pag nag-improve yung grades niya. OMG, wait. Oh my goodness, akala mo talaga mamahalin ka ni Ethan maging sino ka man? Delulu ka nga talaga. Ang sasama niyo. At ikaw, Ethan, kung kailangan mo lang pala ng tutulong sa'yo sa mga studies mo, bakit kailangan mo pang paglaruan yung feelings ko? I'm sorry, pero willing akong gawin ang lahat para sa bagong kotse.
At tigilan mo na nga yung pagdadrama mo dyan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil hindi ko na pinagawa sa'yo yung mga assignment at schoolworks natin. Ang kapal ng mukha mo. Akala ko mabait ka. Yung pala kasing sama mo rin pala tong girlfriend mo. At akala ko matalino ka, pero nagkamali ako. Hindi ka lang pala bobo. Ubod ka pa ng tanga. Ang tagal na nating magkaaway. Pero hindi mo man lang natunugan na nilalansi ka na pala namin. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa mga tulad mong pangit at kakaibang beauty. Walang hiya kapag babayarin kita! Sige Helga, subukan mo saktan si Ivy. At hindi lang yung pagtulak ko sa'yo ang aabutin mo. Pinapangako ko na pagbabayaran niyo yung kawalang hiya na ginawa niyo sa akin. Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? As if naman may maniniwala sa'yo. At isa pa, wala kang pruweba. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kami ganun kasama gaya ng iniisip mo eh. Sisiguraduhin ko na isasakay ka namin ni Ethan sa bago niyang kotse next week. Susunduin ka namin sa bahay mo. And don't be late ha, kasi ready na yung trunk ng sasakyan para sa'yo. Wala kayong kasing sama. Sisiguraduhin ko nakakarmahin kayo sa ginawa niyo sa akin. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Halika na nga babe, sa motel na lang natin ituloy ito. Pambihira naman oh. Ilang linggo kong pinagplanuhan to eh. Hayaan mo na. Nga pala freak, sa'yo ata tong tumbler na to. Nakita ko na nakapatong sa armchair mo eh. Okay yan, pulutin mo na lang, okay? Babu! Papadudot yun na po siguro ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Yung ginamit lamang ako ng lalaking akala ko pa naman magmamahal sa akin sa kabila ng itsura ko. Kung pwede ko lang po sana silang isumpa noong araw na yon ay malamang ay ginawa ko na. At kung mangkukulam lang po ako, sigurado ako na kinulam ko na po sila. Pero mabuti na lamang po at hindi ko sinabi sa kanila na palihim kong na-videohan ang lahat ng mga pinagagawa nila sa classroom bago ko sila kinumpronta. Habang binivideo ko po sila ay halos punitin ang dibdib ko sa sakit. Habang pinakikinggan ko ang lahat ng kasinungalingan at pangiinsulto nila. Pero alam ko na ang video na yon ang magiging ebidensya ko laban sa kanila. Kaya nagawa ko pa rin manahimik at magtago bago ko sila sugurin noong araw na yon. Kinabukasan ay hindi na po ako nagpaligoy-ligoy. Pumunta ako kaagad sa principal's office at ipinakita ko sa principal yung video na nakunan ko. Long story short, parehong na-expel sina Ivy at Ethan at pinatawag din ang kanilang mga magulang sa loob ng principal's office. Aaminin ko po na sobrang saya ko noong narinig ko na na-expel sina Ivy at Ethan. Kasi akala ko suspension lang ang aabuti nila. Pero noong malaman kong na-expel sila ay talagang naisip ko na deserve nila ang mga nangyari sa kanila. Nung araw na parehong na-expel sina Ethan at Ivy, wala na sana talaga akong balak na kausapin sila. Gusto ko na lang sanang mag-move on sa lahat ng mga nangyari. At alam ko na makaka-move on lamang ako kung hindi ko na sila makikita pa. Pero kahit anong iwas ko ay hindi pa rin po ito tumalab. Kasi noong pupunta na sana ako sa cafeteria para mag-lunch, nakita ko sina Ivy at Ethan sa labas ng principal's office. Papadudot. Wisit! Sigurado ako na paghihigpitan na ako ni na mommy and daddy pagkatapos ng araw na to. Ay, so paano na yung bagong kotse na pinangako sa'yo ng parents mo? Wala na. At ang mas masaklap pa dyan, babawi na rin nila yung kotse na gamit ko ngayon. Seryoso ka? Hoy Helga, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Wala. Pupunta na ako ng cafeteria. Magla-lunch na ako. Kapal ng mukha mong umasta na parang wala kang ginawang kasalanan. May pinakita sa amin na video yung principal. Walang hiya ka. Patago mo pala kaming kinukunan ng video ni Ethan nung nasa classroom kami. Dapat binasag ko na rin yung cellphone mo nung araw na yun eh. Alam mo Helga,
Hindi mo naman kinailangan mamboso eh. Kung gusto mong sumali sa amin, sana nagsabi ka na lang. Pagbibigyan naman kita eh. Palalagpasin ko yung sinabi mo. Since alam kong last din yun ng dalawa sa school na to. Alam mo, kanina pa ako gigil na saktan ka. Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na nasa tapat tayo ng principal's office. Kung nasa labas lang tayo ng school, malamang kanina pa kita sinabunutan at nilampaso sa sahig eh. Ano pa ba ang gusto mo ha? Pareho na kaming na-expel ni Ivy at hindi na rin ako mabibilan ng bagong kotse. Ano? Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Bakit pakiramdam ko? Gusto mo pa rin ipamukha sa amin na naisahan mo kami? Kung tutuusin ako tong naisahan nyo, binalik ko lang sa inyo lahat ng mga panloloko at kasinungalingan nyo sa akin. At isa pa, wag na wag nyo akong sisisihin. Kasi sa inyo nagsimula yung kaguluhan na to, tinapos ko lang. Kung anong ikinapangit ng mukha mo, hindi nang ikinapangit ang ugali mo. Ha? Sinong pangit? Teka lang, sigurado ka ba na hindi ka nakaharap sa salamin? Ang kapal ng mukha mo para tawagin akong pangit. Since expelled naman na ako, mas mabuti pang sampalin na lang kita. Wag! Nasa loob pa ng principal's office yung mga magulang natin. Ayoko nang mapatrouble sa mga magulang ko. Tama yan, Ethan. Itali mo na rin kaya ang babaeng yan. Mukhang mangangagat na kasi. Pero ingat ka, baka mahawaan ka ng rabies. Alam mo ikaw, matapang ka lang kasi parehong nasa loob ng principal's office ang mga magulang namin ni Ethan. Tama! And since may expel ka na rin naman, may ipapabaon ako sa'yo. Heto! Aray! Para yan sa mga panahong tiniis at pinalampas ko yung pang-aapi, panlalait at pamamahiya mo sa akin. Helga, sumusobra ka na! Yan! Aray! Walang iya ka! Para yan sa panluloko at panlilinlang mo sa akin. Ang babaw-babaw mo, Ethan. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo pa ang lahat ng yun para lang sa bagong kotse. Alam mo, pareho kayo nakakatakot ni Ivy. Kasi ang galing niyo magsinungaling at magpanggap. Sana lang talaga hindi kayo singilin ng karma sa mga ginawa niyo sa akin nun. Sandali lang, may mas nakakatakot pa pala dyan sa itsura mo. Meron. Yung insecurity mo, yan ang mas nakakatakot. Kasi tignan mo naman, nasa iyo na ang lahat. Maganda ka at mayaman. Pero hindi mo pa rin magawa maging masaya. Sumasaya ka lang tuwing may nilalait at inaapakan kang tao. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Black sheep ka ba ng pamilya niyo? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi ni minsan hindi ka minahal at pinagtiyagaan ng mga magulang mo? Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, hindi yan sapat na dahilan para manakit at manloko ka ng kapwa mo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Ha? Akala ko ba matapang at matari ka? Helga, please! Hindi mo ba nakikita na sising-sisi na yung girlfriend ko sa ginawa niya sa'yo? Oh, sising-sisi? Teka lang naman. Parang wala naman ako narinig ni isang sorry na lumabas sa bibig niya. Napakamanhid mo naman. Kita mo naman na umiiyak na yung tao. Oh. Sa ginagawa niyang pag-iyak ngayon, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi lahat ng umiiyak ay totoong biktima. At ginagawa niya lang yan para magmukha siyang kawawa. Helga, parang awa mo na. Kalimutan na natin lahat ng nangyari. Nakikiusap ako sa'yo. Pumasok ka sa loob ng principal's office at sabihin mong edited lang yung video na pinakita mo sa kanila. Wow, ang galing mo, Ethan. Hanggang sa huling pagkakataon, manggagamit ka pa rin. Pabayaan mo na nga siya. Wala ka nang mahihita sa babaeng yan. Kung pinabayaan niyo lang sana ako noon pa lang, malamang hindi nangyayari sa inyo ang lahat ng to ngayon. Aaminin ko po na medyo sumama yung ugali ko noong araw na yon at talagang naramdaman ko na naisahan ko sila. Pero hindi nyo naman siguro ako masisisi, Papa Dudut. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita yung taong ginawang ka ng mali na nakakarma na sa mismong harapan mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ko sa isang teacher namin na si Ivy at Ethan ay nagtanan at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Ipagdadasal ko na lang po na sana'y makapagtapos sila in the future. Dahil oo, pwede kang magmula sa mayamang pamilya pero walang makakapantay sa yaman ng edukasyon. Anyway, habang sinusulat ko po ito ay aaminin ko na nasasaktan pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Kasi akala ko ay makakahanap na ako ng tunay na pagmamahal sa lalaking matagal ko nang hinahangaan.
Iniisip ko na siya na ang magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Tinanggap ko siya ng buong buo at nagtiwala ako. Ngunit sa huli natutunan ko na hindi pala siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ginamit lang pala niya ako at sa huli na-realize ko ang lahat ng nangyari sa amin ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang natutunan ko po sa lahat ng nangyari sa akin ay huwag magpadala sa mga matatamis na salita at huwag basta-bastang magtiwala agad. At habang tumatagal ay mas lalo kong natututunan kung paano pahalagahan ang sarili ko. At sa huli natutunan ko rin na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi ang ugnayan ko sa ibang tao, kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili ang magsisilbing gabay ko para makalaya sa maling tao. Maraming salamat po Papa Dudut at binigyan ninyo ako ng pagkakataon para ma-share ko sa inyo ang aking tragic na love story. At sa kabila ng mga nangyari sa akin ay makakaasa kayo na patuloy akong makikinig sa mga love stories ng Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Helga. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap labanan ang tukso. Kaya gawin natin ang lahat para hindi tayo madaig nito. At kapag nahulog na tayo ay huwag nating konsintihin ito at pilit na itama kahit mali. Ikaw kabarangay, natukso ka na ba? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay dumarating sa punto ng buhay natin na nagiging desperado tayo sa pag-ibig. Yun bang tao lang pero tinuring na nating mundo. Kaya naman sa dulo ay nasaktan tayo ng husto. Yun ang eksaktong karanasan ko na gusto kong ibahagi kaya sumulat ako sa Barangay Love Stories. Ngayon pa lamang ay gusto ko nang magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko. Mabel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 33 years old at taga Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang accounting firm bilang general clerk. Kalilipat ko lamang dito kaya medyo nangangapa pa ako sa mga trabaho. Pero masaya naman ako kasi mas inspire ako sa pagtatrabaho dahil meron na akong dahilan. Yon ay ang anak ko, Papa Dudut. Pero sa kwento ko ay mag-uumpisa ito noong 28 years old ako. Nagsimula ang lahat ng pinasok ako ng kaibigan ko sa resort na pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. Kitchen staff ang position ko at nakilala ko doon si Reynan na katrabaho ko. Mabait siya at lahat ng mga staff sa trabaho namin ay kasundo niya. Kaya nga bilang bago ay naging palagay kaagad ang loob ko sa kanya. May isang beses noong break time namin ay lumapit sa akin si Reynan para makipagkwentuhan. At hindi ko inaasahan na magkikwento siya tungkol sa tampuhan nila ng kanyang asawang si Socorro, Papa Dudut. Hi, ikaw yung bago, di ba? Oo. Mabel nga pala pangalan ko. Ikaw? Reynan, pwede bang makiupo sa tabi mo? Oo naman. Ayan, wala naman akong kasabay kumain eh. Salamat. Wala ka pa bang kakilala rito? Meron na. Yung kaibigan ko, si Gigi, siya nagpasok sa akin dito kaso absent siya ngayon eh. May sakit yung anak niya, walang magbabantay. Medyo sakitin kasi anak nun eh. Hindi naman matulungan ng asawa sa pag-aalaga kasi laging nadidestino sa malayo. Kaya nga eh.
Pero kung ako lang may anak, kahit na saang lupalo pa ako ng Pilipinas ba destino, uuwian ko pa rin mag-ina ko. Kaso, wala eh. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak ng asawa ko. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa. Boyfriend. Wala pa rin. Single. And ready to mingle? Hindi ko pa iniisip yung pakikipagrelasyon sa ngayon. Trabaho muna. Wag ganon. Kasi yung trabaho nandyan lang yan. Habang buhay tayong magtatrabaho. Pero yung pag-ibig minsan lang dumating. Kaya kung may nanliligaw man sa'yo ngayon, bigyan mo ng chance. Malay mo, siya na pala yung the one. The one agad? Oo, bakit? Wala naman. Napaisip lang ako kung may ganun ba talaga. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka naniniwala na may the one ah. Naniniwala naman. Pero parang di lahat ng tao may the one. Bakit ikaw? Yung asawa mo? Siya na ba yung the one mo? Nung pinakasalan ko siya, oo. Pero ngayon, parang ewan. Lalo na hindi naman niya ako mabigyan ng anak. Wala naman kaming problema eh, okay naman kami. Pareho kaming malusog kaso ayaw pa niya kasi busy pa siya sa negosyo niya. At sa sobrang subsub niya dun, wala na siyang oras sa akin. Baka naman pwede niyong pag-usapan. May kasabihan nga na communication is the key. Maraming beses ko na siyang kinausap, pero dead ma lang ako sa kanya. Kapag daw kasi nagka-baby kami, hindi na niya matututukan yung negosyo niya. May point din naman siya kasi mahirap magtrabaho habang may inaalagaan kang baby. Pero matanong ko lang, ilang taon na ba kayong kasal? 5 taon na rin. Matagal na rin pala. Oo, kaya nga gusto ko magkaanak na kami. Lalo na pareho kaming hindi na bumabata. Sa bagay, may punto ka. Pero kayo pa rin talaga makakalutas ng problema nyo. Ewan ko. Sa ngayon malaki yung tampo ko sa kanya. Kaya minsan parang nawawala na ako ng gana na umuwi sa bahay namin. May asawa nga ako pero para namang wala. Buti pa yung mga single na tulad mo. Walang pinoproblema. Wala namang taong walang problema. Oo nga naman. Pasensya ka na ah. Kasi kakakilala lang natin tapos nag-share agad ako ng problema ko. Okay lang. Willing naman akong makinig. Salamat Mabel. Lalo na wala naman ako mapagsabihan. Wala yun. Pwede mo akong kwentuhan. Sabi ng mga kaibigan ko, good listener daw ako. Yan yung gusto ko sa isang babae, yung good listener. Mabuti pa kumain na lang tayo at ikaw naman na magkwento. Hindi ako eksperto sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero may nakarelasyon na rin naman ako. Hindi lang kami nagtagal pero kahit papaano ay may naipayo pa rin ako sa pinagdadaanan ni Reynan. Halata sa mukha niya na na-impress ko siya sa mga sinabi ko kaya simula noon ay palagi na niyang hinihingi ang mga payo ko kapag nagkakatampuhan sila ng asawa niya. Yun din ang dahilan kung bakit kami napalapit sa isa't isa bilang magkaibigan. Masaya ako sa tuwing nakakatulong sa kanya ang mga payo ko, Papa Dudut. Gwapo si Reynan, kamukha niya si Ruru Madrid at kahit na 30 anyos na siya noon ay mukha pa rin siyang nasa early 20s. Matangkad din siya, bagay na gusto ko sa isang lalaki. Tapos matangos din ang ilong niya, moreno at may magagandang pares ng mga mata. Ako naman ay simpleng babae lang. Hindi masyadong maganda pero hindi rin naman pangit. Bago kami nagkakilala ni Reynan, 5 taon na akong single. At isa pa lang ang naging boyfriend ko. Hindi kasi ako ligawin o baka hindi lang din malakas ang apil ko sa mga lalaki. Minsan na nga akong tinukso ng nanay ko na baka hindi na ako makapag-asawa. Pero hindi ko yon dinamdam dahil hindi ko naman priority ang pakikipagrelasyon. Hanggang sa isang araw ay umamin si Reynan na nagugustuhan na niya ako, Papa Dudut. Takot ang unang reaksyon na naramdaman ko. Takot kasi nahulog na rin ako sa kanya. Pero ayokong ibalik yung pagkagustong yon sa kanya dahil may asawa na siya. Kasal sila ni Socorro at kahit wala pa silang anak ay malaking kasalanan ang makiapid sa taong may asawa na. Kaya nga sinabi ko kay Reynan na hindi kami pupwede. Sinubukan ko siyang iwasan pero lalo lang niyang pinagsiksikan ang sarili niya sa akin. Sa huli, talo ako kasi nagpadala ako sa damdamin ko.
Nagkaroon kami ni Reyna ng sekretong relasyon at dumating sa punto na pumayag na rin ako na may mangyari sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung nangyari sa atin? Oo, pero Pero ano? nakokonsensya ako, Reynan. Kasi mali itong ginagawa natin. May asawa ka na eh. Paano na lang si Socorro? Hindi naman niya malalaman, kaya ayos lang yun. Babae rin ako. Kung ako yung asawa mo, masasaktan ako ng sobra kapag nalaman kong may iba ka. Pero hindi ikaw ang asawa ko. At mabuti na lang kasi wala namang pakialam sa akin yun eh. Sigurado akong hindi niya ako hinahanap kasi busy yun sa negosyo niya. Sana yun na lang pinakasalan niya, imbis na ako. Pero hindi pa rin tama na lokohin mo siya. Walang lalaking magloloko kung marunong lang mag-alaga yung asawa nila. Kaya marami naghahanap ng iba kasi wala nang panahon sa kanila yung mga misis nila. Marami akong kakilalang ganyan at kasalanan yun ng mga asawa nilang babae. Ay, natatakot lang kasi ko na madamay kapag nalaman ng asawa mo ang lahat. Wala siyang malalaman kaya huwag ka na matakot. Tsaka poprotektahan kita, Mabel. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng asawa ko o ng kahit sino. Mahal kita eh. Talaga? Oo. Halika nga rito. Yayakapin kita. Dali. Mahal na mahal kita. Akong bahala sa'yo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mahal mo ko. Kasi parang ang bilis. Ganon kasi kaming mga lalaki. Kapag gusto namin ng isang babae, hindi na kami nag-aaksaya ng panahon. Hindi na kami nagpapaligoy-ligoy. Kaya maniwala ka sa akin na mahal kita. Naniniwala naman ako at masaya ako kasi mahal din kita. Minsan di ko mapigilang isipin na sana mas una na lang kitang nakilala kaysa sa asawa ko. Kung nagkataon, ikaw sana yung pinakasalan ko at hindi siya. Pero ano nang plano mo sa relasyon natin? Marami akong plano para sa ating dalawa. Lalo na ngayon na hindi ko na mahal si Socorro. Gusto kitang pakasalan, Mabel. Pero sana mahintay mo ako kasi hindi naman ganon kadali yung proseso ng pakikipaghiwalay dito sa Pilipinas. Sana hindi ka mainip. Susubukan ko. Basta tuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Oo naman. May isang salita yata ako. Natatakot ka pa ba? Hindi na. Gumaan na ang pakiramdam ko sa mga sinabi mo. Mabuti naman. Ayoko nakikita kang natatakot o malungkot kasi naapektuhan ako eh. Ewan ko ba, lakas ng tama ako sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako masyadong maganda. Para sa akin, ikaw yung pinakamaganda. Lagi mo yung tatandaan. Okay. Yun lang ba nagustuhan mo sa akin? Hindi lang yun, marami pa. Gusto ko rin sa isang babae yung good listener. Maalaga, maalalahanin, at inaasikaso ako. Lahat yun nakita ko sa'yo, kaya minahal kita. Sinabi ko nga sa sarili ko na ikaw na yung the one. At hindi na kita pakakawalan pa. Akin ka lang, Mabel. Reyna naman eh. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi ka lang maganda. Sexy ka pa. Ang swerte ko naman sa'yo. Balik nga. Reyna. Isa pa ulit. Sige. Yan yung gusto ko sa'yo. Magaling ka rin sa kama. Tuluyan na akong nadala ng mga matatamis na salita ni Reynan pati na rin ang mga assurance niya sa relasyon naming dalawa. Sa buong buhay ko ay noon ko lang naranasan na mahalin ang husto kaya naman masayang masaya ako, Papa Dudut. Hindi ako proud na kabit ako pero gusto ko ang pakiramdam na may nagmamahal sa akin. At wala na akong pakialam pa kahit nasabihin pa nating may asawa na si Reyna ng mga panahong yon. Ipinagpatuloy namin ang patago naming relasyon, Papa Dudut. Naging maingat kami sa mga kilos namin lalo na sa trabaho para walang makahalata sa amin.
Pero kapag day off ay pumupunta si Reynan sa apartment ko para tumambay at samahan ako buong araw habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Marami kaming binuong pangarap para sa aming dalawa sa loob ng isang buwan naming relasyon. Pero nang nabuntis niya ako, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Doon na kasi ako nagising sa katotohanan na mali ang ginagawa namin at naisip ko na lalong magiging komplikado ang lahat sa amin kung magkakaanak kami. Kaya nakipaghiwalay ako kay Reynan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakonsensya ulit ako at natakot sa karma. Lalo na noong nagbunga ang bawal na pag-iibigan namin ni Reynan, Papa Dudut. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa kanya at nag-resign sa pinagtatrabahuhan namin. Kahit papaano, may kaunting ipon pa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-impake ng damit at gamit at umuwi ako sa nanay ko sa Pangasinan. Magulo ang isip ko ng mga panahon na yon pero isa lamang ang gusto kong mangyari. Yon ay ang tuluyang kaming makalayo ng anak ko kay Reynan, Papa Dudut. Hindi po niya alam na buntis ako at wala akong balak na sabihin yon sa kanya. Gusto ko na lamang magsimula ng panibagong buhay sa Pangasinan kaya umuwi ako doon. Nung una ay takang-taka ang nanay ko kasi biglaan yung desisyon ko pero noong sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko ay naintindihan naman niya ako. Pero marami pa rin siyang katanungan kung bakit ayokong ipakilala ang anak ko sa tatay niya. Basta sinabi ko na lamang na komplikado. Mabuti na lamang dahil hindi na masyadong nag-usisa pa ang nanay ko, Papa Dudut. Kaya lang pagkalipas ng isang linggo ay bigla na lamang sumulpot sa bahay namin si Reynan. Doon na niya na lamang buntis ako at masayang masaya siya dahil sa wakas ay magiging tatay na raw siya. Nakaramdam ako ng awa kay Reynan dahil sa plinano kong ipagkait ang karapatan niya sa bata. Pero noong nag-usap kami ay sinabi niyang naiintindihan niya ang dahilan ko at hindi siya galit sa akin. Nung una ay hindi lang malinaw sa kanya kung bakit ako biglang nakipaghiwalay sa kanya at ang masahol pa ay umalis ako sa trabaho namin kaya naging desperado siyang malaman kung saan ako pumunta. Doon na nga niya napilit ang kaibigan ko na sabihin kung nasaan ako. Naging kami ulit ni Reynan kahit na sila pa rin ni Socorro. Inalagaan niya ako at ang pagbubuntis ko hanggang sa nakapanganak ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 3 taon pero nanatili pa rin po akong kabit ni Reynan ng mga panahong yon. Eto na yung tubig mo. Salamat. Nakakatuwa yung anak natin. Ayaw pa matulog. Ang daming lakas makipaglaro. Mabuti na lang napagod na rin siya. Namimiss ka kasi ng anak natin, kaya sabik yan sa'yo. Hay, ang tagal mo rin bago umuwi sa amin. Magta3 linggo na. Dati naman umuwi ka linggo-linggo. Pasensya ka na, Mabel. Nag-iingat lang kasi ako. Nag-iingat saan? Kay Socorro. Baka kasi mahuli niya ako kaya naglalagi ako sa bahay namin. Tsaka tinutulungan ko rin siya sa negosyo niya kapag day off ko. Medyo marami kasing ginagawa tapos marami sa mga tauhan niya yung umalis. Problema na niya yun. Bakit hindi sila mag-hire ng tao para mapalitan yung mga umalis? Nag-hire naman sila. Pero di naman ganun kadali humanap ng kwalipikado sa posisyon. Intindihin mo sana. Iniintindi ko naman, pero baka nakakalimutan mo na may pamilya ka rito sa Pangasinan. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kaya nga umuwi ako ngayon eh. Namimiss ko rin kayo ng anak natin. Hay, nakakaawa yung anak mo kasi ilang araw na yan hindi natutulog ng maayos. Bakit? May sakit ba siya? Wala, pero hindi siya maganang kumain. Nung tinanong ko, sabi lang niya gusto raw niya umuwi ka na. Kawawa naman pala yung anak natin.
Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may anak kang naghahanap sa'yo kapag wala ka rito sa bahay. Ay, ilang taon na tayong ganito. Sabi mo sa akin hihiwalayan mo si Socorro pero bakit hanggang ngayon kayo pa rin ang asawa mo? Hindi kasi ganun kadali yung gusto mo mangyari. Wala akong pakialam. Kung kailangan madaliin mo, gawin mo. 3 taon na kami naghihintay ng anak mo sa'yo, Reynan. Maawa ka naman sa amin. O kahit sa anak mo lang, wag na sa akin. Mabel, huminahon ka. Mamaya magising mo sila nanay. Wala akong pakialam. Ayaw mo nun? Malalaman na nila yung totoong relasyon natin? Huwag ka namang ganyan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak ko, di ba? Halos lahat ng sweldo ko sa inyo na napupunta. Huwag mong isumbat sa amin yung mga bagay na yon kasi responsibilidad mo yon. Baka nakakalimutan mong ikaw ang sumunod sa akin dito sa Pangasinan at ikaw ang may gustong magkabalikan tayo. Hindi ko naman sinusumbat yun. Ang akin lang sana, lalo mong intindihin yung sitwasyon. O sige, para lalo mong maintindihan, sasabihin ko na sa'yo. May sakit ang nanay ko. Si Socorro yung nagpapagamot sa kanya. Siya rin yung nagpapaaral sa 2 kong kapatid. Yung isa graduating na sa college. Naging maunlad kasi yung business niya, kaya gusto raw niya tumulong sa pamilya ko. Alam mo namang ulila na si Socorro. Yung pamilya ko na ang pamilya niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya. Ah, yan pala yung mga dahilan kaya hindi mo siya mabitiwan. In short, napapakinabangan mo siya. Asawa ko pa rin si Socorro. Eh ano kami ng anak mo? Alikabok lang, ganon? Hindi mahalaga kaya wala lang? Kung alam ko lang na hindi mo kayang tuparin yung pinangako mo sa akin noon na pakakasalan mo ko para maging isang buong pamilya tayo. Sana talaga hindi na ako pumayag na makipagbalikan sa'yo. Kaya mo na walang kilalaning amang anak natin? Oo, kung katulad mo lang din naman yung magiging ama niya. Alam mo, ayaw kitang katabi. Diyan ka sa sala matulog. Mabel naman! Ayoko matulog dito! Malamok! Eh di magkulambo ka, magkatol ka, bahala ka na. Naiinis ako sa'yo. Sa loob ng 3 taon ay paminsan-minsan lamang umuuwi si Reynan sa amin ang anak niya. Bukod sa trabaho ay alam ko naman na may isa pang dahilan yon. At yon ay ang asawa niyang si Socorro. Siyempre bilang kabet ay wala naman akong karapatang magreklamo o humingi ng sobrang oras sa kanya para sa amin ang anak ko. Pero alam kong pwede ako magtampo dahil hindi pa rin niya tinupad ang pangako niya sa akin na hihiwalayan niya ang asawa niya para maging isang buong pamilya na kami, Papa Dudut. Aaminin ko na umasa ako ng husto at naniwala sa mga pangako niya. Medyo matamis kasing magsalita si Reynan at makikita mo sa mga mata niya na sincero siya. Yun din ang dahilan kung bakit pumayag ako makipagbalikan sa kanya noong pinuntahan niya ako sa Pangasinan. Naging mabuting tatay si Reynan sa anak namin at kahit na bibihira lang namin siyang makasama, lagi siyang hinahanap-hanap ng anak namin. Oo, Papa Dudut, bata pa ang anak namin pero darating ang panahon na magkakaisip din yon at mas lalo akong mahihirapan na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at dahilan kung bakit hindi laging umuuwi sa bahay namin ang papa niya. Kaya nga kinausap ko si Reynan pero hindi pa rin klaro ang sagot na ibinigay niya sa akin. Lumipas pa ang 2 buwan at napansin ko na parang lalong lumayo ang loob ni Reynan sa amin ang anak niya, Papa Dudut. Ang tagal naman, kanina pa ako tumatawag eh. Hello, Mabel. Hello, Bakit ba tawag ka ng tawag? This oras na ng gabi oh. nasan ka na? Hindi ka ba uwi rito? Mukha ba akong uuwi dyan? Eh nasan ka nga? Nandito sa bahay namin ni Socorro. Tapos tawag ka pa ng tawag. Buti na lang natutulog na yung asawa ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Schedule mo na sa amin ang anak mo kaya bakit nandyan ka? Anong schedule na pinagsasabi mo? Hoy,
Hindi kita amo para gumawa ng schedule ko. Pupunta ako dyan kung kailan ko gusto. Kaya hintayin niyo na lang pag-uwi ko dyan. Siraulo ka pala eh. Para lang sa kaalaman mo, hinahanap ka na ng anak mo. Hindi nga makatulog kanina kasi inaasahan niyang uuwi ka. Tapos di ka naman pala pupunta ritong tukmol ka? Ano ba kasing meron dyan sa anak mo? Bakit lagi akong hinahanap? Ikaw kaya madalas niyang kasama, hindi naman ako. Malamang tatay ka nun eh. Tapos bihira ka lang niya makasama kaya natural lang na maghabol sa'yo yung bata. Ano bang klaseng tanong yan? Para kang tanga. Basta. Uuwi na lang ako dyan pag sinipag ako. Sinipag? Ano bang klaseng dahilan yan? Huwag mo nga akong sigawan. Umayos ka. Bababaan kita. Ikaw ang umayos, Reynan. Huwag kang umasta na akala mo wala kang responsibilidad sa amin ng anak mo. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Ang hirap sa'yo, masyado kang mahigpit sa akin. Kaya minsan ayoko nang umuwi dyan kasi nakakasakal ka na. At ako pa talaga ang nakakasakal? Oo! Hindi ko lang sinasabi pero nakakainis na eh. Baka nakakalimutan mo. Hindi tayo kasal. Hindi kita asawa, Mabel. Pero kung umasta ka, daig mo pa si Socorro. Nakakaumay ka na. Kaya ayoko na talaga umuwi muna dyan. Kapal ng mukha mo. Nakuha mo pang gumawa ng kwento eh kapag umuwi ka nga rito wala akong ginawa kundi makinig sa mga reklamo mo sa buhay. Tapos sa huli, ako pa pala yung masama. Baliw ka na, Reynan. Mas baliw ka! Alam mo, ewan ko sa'yo. Sana makatulog ka ng mahimbing dyan sa bahay nyo kahit na alam mo may anak ka ritong naghihintay sa'yo. Hindi ka na naawa sa bata? Mahal na mahal ka pa naman nun? Anong klaseng tatay ka? Kahit na anong sabihin mo, hindi mo pa rin ako mapapauwi dyan ngayon. Tsaka na kapag sinipag na ako. Kaya ikaw na munang bahala sa anak natin. Bata pa naman yan eh. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ang mga nangyayari. Kaya wag mo na masyadong gawing issue. Simpleng bagay gusto mo laging gawing komplikado. Masama bang humingi ng atensyon mo? Hindi. Pero nakakapagod yung lagi ka nalang nang hihingi. Hintayin mong bigyan ko kayo ng anak natin. Huwag ka magmamadali. Kaya lalo ko nagsasawa sa ugali mong yan eh. O sige na, ibababa ko na to. Patulog na ako nung tumawag ka eh. Istorbo ka talaga kahit kailan. Sandali, Reynan! Ano ba kasi yun? Sabihin mo muna kung kailan ka uuwi. Para lang may masagot ako sa anak natin pag nagtanong. Pati ba naman yun poproblemahin ko? Ikaw na bahala. Sige na, bye. Reynan! Reynan! Ilang taon akong nagtiis sa kakarampot na atensyon na ibinibigay sa amin ni Reynan dahil alam kong may kahati kami sa pag-ibig niya. Pero masakit pa rin pala na malamang unti-unti na silang nagiging maayos ng asawa niya habang nasisira naman ang relasyon at pamilyang binuo namin. Kahit si Reynan ay hindi rin kayang ipaliwanag ng malinaw kung paano nangyari yon. Akala niya kasi ay magagawa na niyang iwanan si Socorro para sa amin ang anak niya pero hindi pa rin pala papadudot. Dahil nga po sa selos na nararamdaman ko ay naggalit ako kay Reynan. Naging toxic ang pagsasama namin kaya umabot sa puntong hindi na siya umuwi sa amin ng anak ko sa Pangasinan. Alam kong nandun siya sa asawa niya at doon ako nakaramdam ng habag sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa punto na nagmamakaawa na kami ng anak ko sa atensyon niya. Kung umuwi man siya sa amin, madalang at madalas ay sandali lang din siya sa bahay. Hindi na rin kami gaanong kasweet sa isa't isa at hindi na niya nagagawang mga labit sa akin katulad ng dati. At mas lalo lang Barangay Love Stories. para akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong malamang buntis si Socorro Papadudut. Isa lang kasi ang ibig sabihin noon, tuluyan nang mabubuo ang pamilya nila at mawawasak naman ang sa amin. Halo-halo ang emosyon ko ng mga panahong yon, lungkot, awa sa sarili ko at sa anak namin ni Reynan. Pero mas nanaig ang matinding galit. Hindi niyo ako masisisi, umasa lang naman ako na balang araw ay tutuparin ni Reynan ang pangako niya sa amin ng anak niya. Pero mukhang tuluyan na niyang kinalimutan ang lahat. Masama rin ang loob ko sa kanya kasi pinaasa niya ako na pakakasalan niya ako pag naghiwalay na sila ng asawa niya. Ang sakit-sakit kasi hindi ko alam kung may habol ba kami ng anak ko sa kanya. Naisip ko nga na
Wala kaming karapatan kasi kabit lang naman ako. Kung pwede ko lang baguhin ang nakaraan ay hindi ko nasusubukang pumasok sa komplikadong relasyon na yon para wala akong pinagsisisihan sa dulo. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin sa akin ang pagiging nanay ko, Papa Dudut. Isinantabi ko ang sarili kong kapakanan dahil inisip ko yung magiging sitwasyon ng anak ko sakaling tuluyan na siyang kalimutan ng tatay niya, Papa Dudut. Mabel, ano ba? Bakit ka ba nanghahampas? Nakuha mo ba talagang magtanong? Eh, ang laki ng kasalanan mo sa anak mo, Reynan. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan sa anak natin. Anong wala? Eh, nag-birthday yung bata pero ni Anino mo hindi man lang nagpakita sa kanya. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan? Hoy! Kung alam mo lang na wala siyang ginawa kundi hanapin ka. Niayaw nga niya makipaglaro sa mga bisita niya nung araw na yon kasi gusto kanyang makita. Ayaw din niyang kumain kahit paborito niya yung mga hinanda sa birthday niya kasi… Problema ko pa ba yon? Eh ikaw yung nanay? Ano ka mo? Kung ayaw kumain ng anak natin, sana pinilit mo. Tapos sana, ikaw na lang yung nakipaglaro sa kanya kung ayaw niya makipaglaro sa mga bisita niya. Maliit na problema, pinapalaki mo eh. Bakit mo ako sinampal? Sige, subukan mo, sige! Pasalamat ka. Kaya ko pang kontrolin sarili ko. Kundi may kalalagyan ka sa akin. Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magbanta? Eh kami na nga ng anak mo tong pinabayaan mo? Kahit na hindi mo sabihin, ramdam namin na ayaw mo na sa amin. Bakit? Dahil ba magkakaanak na kayo ni Socorro? Oo! Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na kami prioridad kasi mas mahal mo na yung magiging anak mo sa babaeng yon. Mahal ko pa rin naman kayo ng anak natin. Pero wag mo sanang kalimutan na asawa ko pa rin si Socorro. Kailangan niya ako nung araw ng birthday ng anak natin, kaya hindi ko siya maiwanan. Masela ng pagbubuntis niya, Mabel. Intindihin mo naman sana. 3 taon mahigit na kitang iniintindi. Sawang-sawa na akong umasa sa mga pangako mo na mukhang wala ka naman balak to pa rin pa. Aaminin ko, nitong nakaraang araw nakapag-isip ako. Tungkol saan? Sa atin, na-realize ko na mali pala talaga na nagkaroon tayo ng relasyon. Akala ko kasi mahal kita. Pero nabulag lang ako sa nararamdaman ko noon. Lalo na may tampuhan kami ni Socorro. Pero ngayon napatunayan ko na mas mahal ko pala talaga ang asawa ko. Tapos magkakaanak na kami. Matutupad na yung pangarap namin na magkaroon ng buong pamilya. Paano na kami ng anak mo? Hindi ko alam. Basta si Socorro at ang magiging baby namin ang mahalaga sa ngayon. Kaya pumunta ako rito para magsabi na baka matagalan bago ako makabalik ulit. Ano? Seryoso ba yan? Magli-leave si Socorro sa trabaho. Ako na muna yung papalit sa negosyo niya. Kailangan ko siyang alalayan para hindi siya masyadong ma-stress. Ang kapal na mukha mo! Ano bang problema mo? Kanina ka pa! Kulang pa yan! Dapat sa'yo ginugulpe! Napakasama mo, Reynan! Gusto mo na namang intindihin ka namin ng anak mo? Nakakasawa ka na! Anong magagawa ko? Wala ka namang magagawa kasi mahina ka. Puro ka lang pangako, sa una ka lang magaling. Alam mo kung ayaw mo na sa amin ng anak mo, edi doon ka na uli sa asawa mo. Mabel naman, seryoso ba yan? Seryoso ako. Ayoko na uling magmakaawa kami sa atensyon at pagmamahal mo. Kasi kung ginagawa mo lang lahat yon nang dahil sa awa sa amin ng anak mo, tigilan na natin to. Umalis ka na. Iwanan mo na kami at wag ka nang bumalik sa amin. Alis na! Pinaalis ko si Reynan pero umasa ako na pipiliin niya pa rin kami ng anak niya. Kaya lang ay muli akong nabigo. Alam ko na hindi ko na siya mapipigilan kahit na magmakaawa pa ako sa kanya at umiyak ng dugo. Para siyang bingi na walang naririnig at kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido na siyang kalimutan kami ng anak niya. Hindi ko na rin po naitago sa nanay ko ang totoong relasyon at sitwasyon namin ni Reynan nung iwanan niya ako ng araw na yon. Pinagtapat ko kay nanay na kabit ako ng tatay ng anak ko kaya galit na galit siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang nanay ko, Papa Dudut. Tinulungan niya ako para makabangon sa sitwasyon ko ng panahon na yon.
Naghanap po ako ng trabaho para may pangsuporta ako sa aking anak. Hindi ko na rin kasi inasahan na tutulungan pa ako ni Reynan. Gustong gusto kong magsampa ng kaso sa kanya. Pero natakot ako na baka mabaliktad ako kapag nalaman ni Socorro ang relasyon namin. Ayaw kong makulong kasi kawawa ang anak ko. Kaya pinili ko na lamang na manahimik kahit na masakit. Ang hiling ko lang sana ay makarma si Reynan dahil sa pag-abandona niya sa amin ng anak niya. Pero hindi ko akalain na magiging ganon kadali ang karma dahil pagkalipas lamang ng 3 linggo ay bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng bahay namin ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Hanggang dyan ka lang sa labas ng bahay namin. Mabel, please. Papasukin mo na ako. Gusto ko makita ang anak natin. Anak ko lang, Reynan. Kahit na anong sabihin mo, ako pa rin ang tatay ng anak natin. Ikaw nga yung tatay pero hindi ka naman nagpakatatay sa kanya. Di ba iniwanan mo siya kasi magkakaanak na kayo ng asawa mo? O bakit bigla ka na lang susulpot ngayon dito sa amin? Tungkol sa bagay na yun. Kasi Kahit na ano pang dahilan mo, hindi na kita bibigyan ng panibagong pagkakataon para bumalik sa buhay namin ng anak ko. Sinayang mo yung tsansa na binigay ko sa'yo dati kaya magdusa ka. Doon ka na sa asawa at magiging anak nyo. wala nang baby namin ni Socorro, Mabel. Ha? Anong sinabi mo? Nakunan si Socorro kasi nalaman niya yung tungkol sa relasyon natin. Nagalit siya sa akin. Pinagmumura niya ako. Sinumbatan. Pinalayas. Tapos dinugo siya. Dinala ko siya sa ospital. Pero huli na. Kasi wala na yung baby namin. Totoo ba yung sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo lahat ng yun. Masisisi mo ba ako? Enuknukan ka ng sinungaling? Namatayan na nga ako ng anak tapos imbis na maawa ka sa akin, kung ano-ano pa mga sinasabi mo. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Mabuti pa bumalik ka na sa asawa mo. Kailangan ka ni Socorro. Hindi ka ba nakikinig? Galit siya sa akin. Pinalayas na nga niya ako sa bahay namin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng anak namin. Sana humingi ka ng tawad sa kanya. Ginawa ko na. Pero sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang patawarin. Akala ko nasabi lang niya yun kasi mataas pa yung emosyon niya. Kaya ginawa ko lahat para mapatawad niya ako. Sinuyo ko siya hanggang makalabas siya sa ospital. Pero ayaw pa rin niya akong makita. Kahit na pinalayas na niya ako sa bahay namin, dun pa rin ako natulog sa labas. Hirap na hirap ako, Mabel. Kasi malamok tapos naulanan pa ako. Pero galit na galit pa rin sa akin si Socorro. May dahilan naman talaga si Socorro para magalit siya sa'yo kasi niloko mo siya. Natin. At ngayon na nawala na yung baby nyo, lalo ako nakukonsensya. Naging masamang asawa ko at tatay sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya naisip kong umuwi rito sa inyo. Kahit na alam kong galit ka sa akin. Bakit ka lumuluhod, Reynan? Gusto ko magmakaawa sa iyo, Mabel. Patawarin mo ako kasi ang sama ko. Pakiusap. Huwag mo na ako ipagtabuyan kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Galit din sa akin ang pamilya ko eh. Wala na ako mapupuntahan. Tumayo ka nga dyan. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi naman kita kayang tiisin. Saka na-realize ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Pati ako, kasi pumayag akong maging kabit mo. Pumayag akong lokohin natin si Socorro. Pasensya ka na kasi nadamay ka pa rito. Wala na rin naman tayong magagawa. Nakuha ko na rin yung karma ko nung di mo kami piliin ng anak mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Oo, pero hindi naman ako masamang tao. Hindi kita kayang tiisin, lalo na sa sitwasyon mong yan. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Salamat, Mabel. Salamat talaga. Nakakaawa ang itsura ni Reyna ng panahon na yon, Papa Dudut. Halatang labis din ang pagsisisi niya dahil sa nangyari sa anak nila ni Socorro.
At hindi naman ako masamang tao para tiisin at ipagtabuyan siya. Kaya nga pinatuloy ko pa rin siya sa bahay namin kahit naggalit sa kanya ang nanay ko. Pinakain at inasikaso ko si Reynan lalo na noong nagkasakit siya ng sumunod na araw. Pero pagkaraan lang ng isang linggo ay nagsabi siya sa akin na gusto niyang makipagbalikan kay Socorro. Hindi ko na pinigilan si Reynan kahit na masakit. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido siyang ayusin ang anumang gusot nila ng asawa niya. Kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay namin, Papa Dudut. Tuluyan ko nang pinutol ang namamagitan sa amin ni Reynan nang balikan niya si Socorro. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa rin siya tatanggalan ng karapatang maging tatay sa anak namin, pero hanggang doon na lamang yon. Alam ko kasi na hindi na ako pwedeng umasa sa kanya na pakakasalan niya ako kasi pinili na niya ang asawa niya. Tiniis ko na lamang yung sakit at lungkot habang nagpapatuloy sa buhay. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Reynan dahil sa sakit. Matagal na pala itong may iniindang pulmonya na pinalalapan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak noong nawala ang anak nila ni Socorro. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong wala na ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam ang gagawin at gusto kong pumunta sa burol niya pero alam kong wala naman akong karapatan. Saka sinabihan ako ni nanay na huwag ko na raw subukan kung ayaw kong magkagulo kami doon. Kaya hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw at pinagdasal ko na lamang ang kaluluwa ni Reynan. Hindi ako proud sa mga karanasan ko lalo na noong naging kabit ako, Papa Dudut. Kaya gusto kong gawin ang lahat para bumawi at maging mabuting nanay sa anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.